kakasuhan daw ni Bangag ang nagpapakalat ng sakit niya. Tanginan to. Mananakot ka na namang gago. Kaya mamamatay ka na, di ba? Konting kemot na lang yan. Dapat i-manifest na magurgur ka ng hayop ka dahil ang dami nagdadasal sa dahil puro kayo pagnanakaw. Yun. Diba? Puro kayo kasinungalingan. Tuyot, umayat. Yes, Inamin na rin mismo mga judictus, higop ng sabaw daw si Bangag, kaya daw namayat. Excuse me, hindi sabaw ang inihigop ni Bangag. Yes, kaya ayaw sa ospital. Pulburon. Addictus, kaya siya pumapayat. May itsura niya, ngiwi. Okay, kahit anong gawin ni Bangag, kahit anong pigil nyo sa kanyang kagurguran, yes, pag umalsa na lahat ng bulate, gurgur na yan. Okay? Konting kembot na lang yan. Kaya yung mga bulate nyo sa garden, papirmahin nyo na, again, lahat tayo mamamatay, walang ligtas. Pero ito si Bangag mukhang inaaratay na. Lumabas na ba si ito pa, si Bonjing Remulla, hindi rin nagpapakita. Feeling ko ang mga bulate ay ginagapang na siya. Imagine mo, gumapang lahat ng mga bulate, magurgur si Bonjing, tapos si Bangag magurgur din. Eh di ba fiesta? So ayan na naman tayo sa issue na talaga namang pinagtatakpan at pilit tinatago ng Malacanang. Ito nga sinasabi nila kay BBM. Namamayat na. Tapos sinabi nga niya na paano daw naman hindi papayat, parang sabaw-sabaw lang daw yung kinakain. O ang hinihigop, sabi niya. Hindi naman daw totoo yun kasi sabi nga nung iba, kaya daw ayaw. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, nabasa ko sa isang post kaya ayaw daw magstay sa hospital ni BBM kasi hindi pwedeng suminghot doon. Kaya gusto niya itatreat lang siya ay sa bahay. O, diba? Tapos ito pa nga yung sinasabi ni Jason Sa. Sabi niya ito, bakit hanggang ngayon hindi inilalabas o nakapagpapalabas ang palasyo ng totoong medical bulletin ni PBBM alinsunod sa Philippine Constitution? O, diba? Bakit nga hindi? Bakit parang walang kalinawan? Bakit hindi nyo bakit hindi nyo maipakita yan ng ayos sa mga tao, diba? Na si Bangag ay nakikita niyo yung ang kanyang mukha ay talagang mukhang konting kembot na lang, anytime, any moment ay babagsak at pagpirma na ang mga bulate. Kasi hindi na natin kailangan ng rally siguro dahil mismo ang mga bulate ay nag-alsa na. Right? Nag-alsa na. Sila na nag-alsa para matapos na ang kadyotahan ng Bangag administration. Tuyot, pumayat, inamin na rin mismo mga judictus. Okay? Di ba? Nabanggit na rin mga judictus na administration. At inamin din ni Ralph Recto na nagsabaw-sabaw lang daw si Bangag. Parang for 4 days, parang ano naman ang expect mo? 4 days kumakain ng sabaw si Bangag. Di ba? Ay, kumakain humihigop ng sabaw daw si Bangag, kaya daw namayat. Excuse me, hindi sabaw ang hinihigop ni Bangag. Pulburon. Addictus, kaya siya pumapayat. May itsura niya, ngiwi. Okay? Kahit anong gawin ni Bangag, kahit anong pigil nyo sa kanyang kagurguran, pag umalsa na lahat ng bulate, gurgur na yan. Okay? Konting kembot na lang yan. Kaya yung mga bulate nyo sa garden, papirmahin nyo na, hukahin nyo na yung mga bulate. Hindi nyo na kailangan mag-rally, di ba? Bulate na lang, kabog na sa banga. Alright? Bulok na ang sistema ni Bangag Jr. Okay? Sinisekreto-sekreto pa nila. Tingnan mo, nagkasakit. Di ba? Kinakarma yan. Siguro yan. Okay? Kinakarma yan. Tingnan mo yung mga, kinakita niyo ba yung mga kinarma? Dating administrasyon? Yes. At ngayon, yung tao ng dating administrasyon. Alright? So, nakarma na nagkandamatayan na sila. Again, lahat tayo mamamatay, walang ligtas. Pero ito si Bangag mukhang inaaratay na. And now, sinasabi nila na kakasuhan daw not really papunta sila doon na papaimbestigahan daw yung nagpapakalat nitong documents. Yung medical documents na ipinost. Okay? Kasi hindi daw magandang yung ginagawa natin. Di ba? Nakakasira daw tayo ng sisira daw natin yung administrasyon. Whether yung I don't know kung saan nagaling, pero ako hindi ko pinonsyon kasi nga mayroon akong feeling na
pwedeng totoo yun, pero, di ba sinabi ko sa inyo, pwedeng tanim yun. Yes. Mahilig kasi ang mga bangag na nagtatanim na mga documents. Kaya dapat, kailangan nyo talaga bago i-post. Kaya nga, i-make sure na yung puting ahas is legit. Pero ako, kaya nga sabi ko, 50-50 ako doon. Anong palusot ng mga hangag, ng mga siraulo, ay may sakit si bangag. Kitang-kita na namamayat siya at ang mga bulati gumagapang na sa kanya. Konting kembot Kahit anong gawin ni Bangag, kaya dapat RIP na yung mga comment, no? Di ba? Kahit anong gawin niyang pilit niya, kunyari, yun nagpapalakas siya, dahil nga sirang-sira na yung katawan niya dahil sa, yun, hindi nga natin alam, sabi ko yung bototitis niya, baka kumalat na. Then, yung kanyang pagsingot, since birth, di ba, mukhang sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, sumisingot na ang gago, di ba? So, damihan niyo pa yung mga bulate na magperma. Lumabas na ba si Bonjing Remulla, hindi rin nagpapakita. Feeling ko, ang mga bulate ay ginagapang na siya. Imagine mo, gumapang lahat ng mga bulate, magurgur si Bonjing, tapos si Bangag magurgur din. Di ba fiesta tayo? Yes. Ang sarap siguro ng buhay natin, ano? I mean, ang sarap ng feeling, not buhay. Kakasuhan daw ni Bangag ang nagpapakalat ng sakit niya. Tanginan to? Bakit ako hindi mo pa ako kinakasuhan? Bangag, sinabi ko, hindi ko sinabi, in-authenticate ko na addictus ka. Tapos itong sakit mo, drama-drama, kasuhan yung naglalabas. Mananakot ka na namang gago. Kaya mamamatay ka na, di ba? Konting kembot na lang yan. Dapat i-manifest na magurgur ka ng hayop ka dahil ang dami nagdadasal sa dahil puro kayo pagnanakaw. Di ba? Puro kayo kasinungalingan. Ayaw nila imbestigahan na may mga malalaking properties. Itong si Tambaluslo sa Amanpulo, sa Spain, worth 445 million pesos. Ayan, inulat ng Rappler yan. So, ayun, paano ba yan? Mag-aabang na lang ba tayo? Kasi nagrally na daw yung mga bulate. Baka magsabay pa to si Boying, saka si Junior. O, diba? Talagang celebration yan. Yung dalawang yan, napaka talaga. Sa bagay, sabi nga doon sa mga comment, mga ilang perasong bulate na lang yung hindi pumiperma para sunduin na sila Ganun. Grabe, no? Hindi naman masama na mag-wish sa tao ng masama. Pero, sobra-sobra naman na kasi. Sobrang dami ng nagiging kawawa, nagiging miserable, yung mga ginigipit nila. Dahil patuloy naman nilang ginigipit, katulad niyan. Kahit nga kakampi nila kapag medyo bumaliktad, katulad nila Saldico, di ba? Yung mga iba, pinapaalis nila. Pero parang, sinira nila yung buhay kasi nga, magtatago na lang yun. Kahit maprotektahan nila, magtatago na yun. Hindi na normal ang buhay nun. Hindi lalo na yung mga ginipit nila, katulad nila. Yung talagang nagtatago lang. Harry Roque, Bantag, tapos yung mga nakakulong, Kibuloy, Tebes, tapos si PRRD pa nga, o diba? Ang dami na nilang nasaktan na mga tao ginipit. Tapos ang dami na rin taong naapektuhan dahil sa mga kaguluhan ganyan, diba? Parang hindi mo na masisisi kung ganyan yung sinasabi sa kanila na hinihiling nila na para matapos na lang, na mawala na lang sila, ganun Tapos yun nga, talagang sobra-sobra naman kasi yung pambubudol at kasinungalingan nila. Katulad yan, ang dami na namang lumalabas ngayon na hindi nila pinapansin yung mga dapat na tutukan, katulad ni Romualdez, di ba? Grabe, wala man lang. Niho-niha, wala lang kay Romualdez yung mga yan. Kaya, tapos ayan, talagang kitang-kita ng mga may nag-iimbestiga, kahit pa paano yung Rappler daw nga. Ang dami talaga niyang properties doon sa time nang mula nang maupo sila ni BBM, di ba? Tapos yan nga, kahit anong pagtatakip nila, ang dami na nagko-question doon sa kalusugan nga ni BBM, ba't hindi nila mailabas ng tama? Yung sinasabi nga ni Jason na, bakit hanggang ngayon, samantalang yun ay talagang kailangan, kasi responsibilidad mo yun na ipakita sa tao kung ano na ba yung kalagayan mo, wala. Tapos parang naglabas lang ng video na, yun nga, payat na si BBM. Sabi niya okay daw siya, magaling daw naman yung doktor niya, tapos maganda raw naman yung mga feedback doon sa kalagayan niya. Parang ginaganon-ganon yung mga tao, pero yun nga, kapag talagang matitegi yan, kahit ano pang pakulo ang gawin nila. Kaya so paano yan? Abang-abang na lang ba tayo? Nasabi nga ay mag-rally yung mga bulate at wag na yung mga tao. Ayan, isa pa yan si
si Remulla na ngayon ay kumakampi pa kay Soto. Parang sinasabi pa talaga nila na mali daw yung sa Supreme Court. Ay, naku. Alam mo, yung mga, ngayon lang talaga nagkaroon ng mga ganyang tao. Ngayon lumabas yung mga ganyang style ng tao dyan sa Pilipinas. Na ang tagal nating naniwala na mabubuting tao, na hinahangaan pa natin, yan sila Lacson, si Soto, naku po. Dati okay pa yan si Remulla nung time ni PRRD nung sa case ng ABS-CBN. Okay pa yan, kino-content ko pa yan, natutuwa ako sa kanya kasi nga nakikipagbardagulan yan doon sa mga sa mga makakaliwa doon. Tapos maganda rin yung stand niya doon. As in, tinutulungan niya si Kong Marcoleta, tapos biglang malalaman mo na ganyan pala. Ganyan pala yung mga totoong side nila, di ba? Nakakainis na talaga. Sobrang nakakagalit na. Kaya, kung ano man to, talagang kung may mangyari dyan at kunin talaga yan, na yun, talagang nakialam na talaga yung langit kapag ganyan. Sabi nga, God enter be na yan.